Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Tuesday. Okay, so meron tayong topic mamaya yung anthropic mga idol. Check natin kung ano ba talaga yun mga loads. No? Medyo interesado lang din ako dun. So research natin ng konti kung ano yung AI na pwedeng maging dahilan, no? Kung bakit tayo magiging maunlad o bakit tayo masira, no? So ayun yung magiging topic natin mga idol, no? So ayun mga lods, no? So pero bago yun mga lods, check muna natin yung ibang news natin. Punta muna tayo dito sa ating chart. So sa chart natin mga idol, 1.07. So baka mamaya maglong ako dito, waiting ako mga lods, no? Kaya pa yan, tagal niyan. Kasi yung dito sa pag-short mga idol hindi umabot eh. Kung lumampas lang sana siya dito kahit mga nasa 70 plus 75, pwede tayong pumosisyon ng short eh. Ayaw lumampas mga loads, no? Ito sana lumampas din 'to. No, itong drop niya sana bumaba siya ng mga kahit mga 25. Okay, pwede na tayo, may chance na tayo diyan na mag-position. So ayokong pumosisyon kasi mismo sa loob nitong 30-70 kasi medyo delikado, no? So kailangan ko lumampas siya sa 30 at lumampas siya sa 70 bago ako mag-position. Okay? So, kailangan syempre safe tayo, 'di ba, mga idol? Hindi tayo kagaya dito, nako si James Win, no? Kilala niyo naman siguro si James Win kung matagal na kayo nanonood sa atin. At ayun na nga, na-liquidate na naman ng ating millionaire trader. James Win has now been liquidated, shorting the S&P 500 for straight days, no? For 4 straight days. 4 na araw mga idol, no? Magkano kaya ang kanyang natalo dito, no? Magkano ang natalo kay James? So, ayan Kasi alam niya, si James Win, nakilala to, sa mga hindi nakakaalam, nakilala to ng trade niya, nang nanalo siya ng million, no? And then, mas nakilala siya nung yung mga napanalunan niya, ay napatalo niya at ng sobra-sobrang talo. Okay, no? So, ayun, dun siya nakilala, no? Si James Win ay naging, nung nanalo siya, ang daming bumilib sa kanya, mga lods, no? Eh, nung natalo siya, ayun na, naging parang ano nga siya dati, parang Jim Cramer ng trading, eh. Kapag nag-long siya at mag-short ka, eh. Sabi dito, mga $22 million ang lifetime cumulative loss ni James Win sa hyperliquid as early as August 2026. Sa specific, ito nga yun, yung S&P 500 short niya, na realized loss niya na $73,000 mula sa mga liquidations, no? Na report na 22 plus times ay may dagdag pa, no? May unrealized loss pa rin sa open position niya. Account niya naging super liit na. Mga 6.5 ano na lang, grabe, imagine $22 million ang naging asset mo, halos na panalunan mo. Ngayon mga idol, nasa $6,000 ka na lang. 6,000 lang, hindi million sa mga lods Mas malaki ang dating peak to true swing niya. Dating umabot ng tens of millions hanggang over 100 million pa nga eh. 'Di ba? Paper realized losses sa BTC at iba pang trade dati. Pero ang track all-time PNL sa platform ay nasa 22 million, no? Mga on-chain tracker, on-chain lens, ayan na nga, no? So dati talagang solid siya. O so ngayon, mukhang puro talo na si Idol. Mga loads. Alam ko nakapollow ako dito kay James Win eh. Ayan no, nakapollow ako diyan mga idol eh. Oh, di ba? Goods pa rin yung mga ano niya, no, yung mga post niya. Kaya lang siyempre sa record hindi mo madadaya kasi yung number. So ayun, no. Na-report na talo siya. Okay, so eto naman nako sa Coin Market Cap, mga idol, sa page nila, meron silang news. A former FBI supervisory special agent was arrested after allegedly stealing $1 million in crypto from adversarial accounts and later booking a trip to Portugal after ChatGPT recommended the country. Di may nang ano siya eh, 'di ba? Nang hack siya. Kumuha siya ng $1 million. Kaya lang
Nagtanong siya kay ChatGPT kung saan siya pupunta. Oy, ano ChatGPT, saan ba magandang magbakasyon ngayon? O, sa Portugal. O, yun, nahuli siya. Mga idol, no? Grabe naman. Dapat pala pag may mga bala ka, wag mo sasabihin kay ChatGPT, no? Maano niya, may kita sa history mo. My God. Oh my goodness. No? So, ayan ha. Sabi sa inyo mga lods maraming nang-hack ngayon pero mahirap kasi makuha yung ng mga na-hack. Depende kung gaano kagaling mga idol, no? Kasi merong mga hacker na nakuha nila yon. Kaya lang kasi traceable kapag sa blockchain. 'Di ba? Traceable 'yan kahit anong transaction. So kaya nga ang ginagawa nila kinakalat nila, no, para siguro mahirapang matrace pero traceable pa rin. No, kung seseryosohin kayo talaga gustong mahuli, mahuhuli kayo kung kailan niyo ilalabas yung asset niyo. Kaya nga once na nasabi ko na 'to pero once yung mga hacker halimbawa, merong hacker na-hack nila isang company, na-hack nila ng mga $20 million, 'di ba? So ang sasabihin sa iyo nung company na yun, "O sige, dahil mahina yung system namin, security namin, na-hack mo kami ng 20 million. Sige, balik mo na lang sa amin yung 15 million, sa iyo na yung 5 million kasi kasalanan naman namin yun." No, kapag ginawa mo yun mga idol, hindi ka na hahabulin nung company na yun, babalik mo na yung 15 million, mare-recover nila yun, and then sa'yo na yung 5 million. Pwede mo na i-withdraw yun, di ba? Kasi parang hindi ko alam kung setup yun, pero usually ganun yung nangyayari, nawi-withdraw nila pag nakausap nila mismo yung company. Siguro gagawa sila ng kasulatan, etc. Hindi ko alam, no? Ganun na yung ginagawa. Pero kung kukunin mo mismo yung 20 million, hindi mo siya mawi-withdraw, mga idol. Kasi itatrack yung mga address na paglilipat-lipatan mo hanggang bago mo siya ma-withdraw. No? So, ganun yung mangyayari. So, mahirap din mga idol, no? Siguro pang trade mo na lang pag nanalo siguro. Yung panalo ayun yung i-withdraw mo. Hindi ko alam yun kung matitrace nila yun mga idol So, ano sa tingin nyo, mga idol? Tapos eto naman, nako, ito isa sa mga update natin sa Clarity Act, no? Sabi ng former CFTC chairman na si Chris Giancarlo told the Wolf of Wall Street that failure to pass the Clarity Act would separate the men from the boys. Nako, paano yun, mga idol? No, may separate ang mga lalaki sa mga ano ba to, boys din no? Batang lalaki. No, as fearless builders keep going while others sit out, no? So kapag nangyari to, siguro yung mga yung sa pag hindi na ma-aprobahan yung Clarity Act, maraming hihinto, no? Yung magsi-sit out nga. Pero yung mga fearless builders keep going yan, mga idol, no? Tuloy-tuloy pa rin sila. So sila yung mga men. Ang mga boys ay yung mga nagsiupo pagtapos hindi maipasa yung Clarity Act, mga idol. So ayun yung sinabi rito ni former CFTC chair si Chris Giancarlo, no? So grabe. So sinasabi sa inyo, 3 araw na lang mga idol ang ating palugit kung sakali magkakaroon ng botohan sa ating Clarity Act, no? At kung magkaroon man ng botohan, ang tanong, makakalusot ba o hindi? No, medyo delicates pa nga daw mga idol, no? So kaya nga yung news natin kanina, panoorin niyo yung balita natin kanina ng umaga, na meron tayong plan B, no? Kahit anong mangyari, goods na goods, mga idol. Ayun yung ating ayun yung ating balita kanina. So, punta na tayo dito, mga lodi. So, ito yung sinasabi natin, no? Kasi nagkaroon tinanong ko, mga idol, ito yung binigay ni ChatGPT na panoorin natin para malinaw tayo sa Anthropic, mga idol. Pero, syempre, binasa na natin yan. So, dito na tayo sa 4 kasi parang introduction lang yun So ano ba yung AGI? Ito na, punta na tayo dito mga lods. Sa mga interesado, sa mga hindi interesado na matuto o malaman kung ano yung pinakamagaling na AI ngayon sa buong mundo. Okay na, pwede na kayo mag-bounce. So dito tayo, matindi to mga idol. Ano ang AGI? Isa sa pinakamalaking paksa sa video, kasi ang pinaliwanag yung video na yun. 5 oras kasi yun mga idol, so hindi ko na pinanood. Pina-explain ko na lang dito kay ChatGPT. Isa sa pinakamalaking paksa sa video ay ang AGI o Artificial General Intelligence. Nako, yung pala yung AGI. Hindi ito simpleng chatbot mga idol. Ang AGI ay AI na maaaring, anong gagawin niya? Matuto ng halos anumang gawain. Bigat niyan mga lods.
magsulat, mag-program, magsaliksik, magdisenyo, gumawa ng scientific discoveries, at magsagawa ng maraming uri ng trabaho na ginagawa ngayon ng tao. Ganun ang AGI. Ganun siya kalakas, kakapangyarihan, mga lods, no? Ayon kay Dario, posibleng itong makita sa loob ng ilang taon bagamat nananatiling pagtataya lamang ito at hindi tiyak, sabi dito. Dito na tayo sa pang 5. Bakit natatakot ang maraming tao sa AI? Hindi dahil masama ang AI o sa anthropic mismo to pala yung topic natin. Ba't natatakot ang ibang tao sa anthropic? Hindi dahil masama ang AI. Ang kinakatakutan ay ang sobrang kapangyarihan nito, no? Grabe. Halimbawa, kung ang AI ay kayang gumawa ng research na dati ay inaabot ng isang scientist ng 6 na buwan, sa loob lamang ng ilang oras, 'di ba kumbaga ilang oras lang, dati 6 na buwan ginagawa ng scientist yung research na yan. Pagdating sa AI, ilang oras lang, napakalaking benepisyo niyan mga idol kapag gano'n, 'di ba? Sipin mo ilang buwan scientist pa yun Tapos sa AI ilang oras lang, 'di ba? Ngunit maaari ring gamitin, ito yung matindi. Ngunit maaari ring gamitin ang parehong kakayahan para sa cyber attack, panlilinlang o iba pang mapaminsalang gawain kung mapupunta sa maling kamay. Kaya mahalaga ang tamang paggamit at mga safety mechanism, no? Ano ang AI safety? Kasi ito nga, mamaya explain ko sa inyo kung bakit nag-away yung US tsaka yung Anthropic, no? Ano ang AI safety? Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit naitatag ang Anthropic. Layunin nilang gumawa ng AI na sumusunod sa batas. Ayun yung gusto nila, mga idol, no? Ayun yung gusto ng Anthropic, sumusunod sila sa batas. Hindi basta nagbibigay ng mapanganib na impormasyon. May malinaw na limitasyon. Ayan yun, isa to sa mga malupit may limit, no? At naaayon sa pagpapahalagang itinakda ng tao. So ginawa 'yon para mas safe, hindi para gumawa ng masama, parang gano'n. Tinatawag nila itong constitutional AI, isang paraan ng pagsasanay kung saan ang modelo ay ginagabayan ng malinaw na mga prinsipyo sa halip na umasa lamang sa human feedback. So ito siguro, isa to sa mga reason. Kasi si Trump, mga idol, medyo power tripper yan, mga lods, no? At nakita ni Trump yung kapangyarihan ng Anthropic, no? Pero syempre dahil nga ang pakay ng AI safety ay sumunod sa batas, hindi basta-basta magbigay ng mapanganib na impormasyon at may malinaw na limitasyon. Si Trump kasi gusto niya i-maximize yung kapangyarihan Gawin natin 'to kahit na medyo labag na sa batas, 'no? Ano bang pinakamalupit na ganyan, 'no? Kumbaga si Trump kasi ano talaga 'yan gagawin niya lahat, 'no? Parang gano'n, gagawin niya lahat, 'no? Hindi, it doesn't matter kung labag sa batas, basta sang-ayon sa gusto niyang mangyari, 'no? Siguro do'n sila nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng company, 'no? Kasi may ano kasi, may rules yung company, hindi puwedeng lumabag sa batas, mga idol. So, sa tingin ko do'n, mga lods, 'di ba, yun nga yung sabi ko sa inyo sa kaninang video, gano'n yun, mga idol, lalo na 'pag ginamit sa military, 'no? Ginamit siya sa military weapon. Alam niyo naman na napakamakapangyarihan ng AI 'pag ginamit sa military weapon. Pero siyempre dahil may limitation nga ang Anthropic, mga idol. Hindi sila basta pumapayag. Ganon. Bakit mahalaga ang Anthropic sa US at sa China? Hindi dahil kinakatakutan nila ang Anthropic bilang kumpanya. Mas tamang sabihin na alam ng parehong US at China na ang susunod na pinakamakapangyarihang AI ay maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa ekonomiya, agham at pambansang seguridad. Grabe, no? Kapag nasa iyo yung pinakamakapangyarihang AI, pwede niyang palakasin yung bansa mo. Mga lodi, ganun katindi, 'di ba? Kung sino ang mangunguna sa AI ay maaaring magkaroon ng mas mabilis na scientific discoveries, mas mahusay na cybersecurity, mas makapangyarihang industriya at mas malaking impluwensya sa pandaigdigang teknolohiya. Ganun ka pwedeng baguhin, no, ng malupit na AI, no, ng magandang AI. Dahil dito, ang mga kumpanyang tulad ng Anthropic, OpenAI, Google DeepMind at iba pa ay itinuturing na napakahalaga sa pandaigdigang
kompetisyon sa AI, no? Kasi kung sino may hawak niyan, kung sinong nangunguna diyan, talagang magkakaroon ng kapangyarihan, no? Ano yung pangwalo? Ano ang maaaring maging epekto sa trabaho? Ito magandang tanong 'to o impormasyon 'to mga idol, 'no? Kasi nga yung iba sinasabi mapapalitan na tayo ng AI, totoo ba 'yun? Ito, isa ito sa pinaka-pinag-uusapang bahagi ng podcast. Ayon kay Dario, maaaring white collar jobs. Ano ba yung mga yon? Sa mga office, ganun eh. White collar jobs ang maaaring mabago o mapalitan ng AI sa hinaharap. Hindi niya sinasabing mawawala ang lahat ng trabaho, ngunit inaasahan niyang maraming routine office work ang ma-automate na lang, no? Lilitaw ang mga bagong uri ng trabaho, no, para sa AI. At kakailanganing matuto ng mga bagong kasanayan ang maraming tao, mga idol, 'no? At, marami nga nagsasabi na, hindi ka naman mapapalitan ng AI kung pag-aaralan mong, kontrolin ang AI, parang gano'n, 'no? Kumbaga magtutulungan kayo ng AI, hindi ka niya papalitan, dapat gano'n. Pangsyam, sa kabuuan, ang pangunahing mensahe ni Dario ay ang AI ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng tao. Maaari nitong mapabilis ang paglikha ng mga bagong gamot. Ayun yung malupit dun, mga idol, no? May matutuklas ang mga bagong gamot, 'di ba? Makakatulong sa scientificong pananaliksik, mapahusay ang edukasyon at mapataas ang produktibidad, no? Produktibidad. Ngunit ngunit habang lumalakas ang AI, lalo ring nagiging mahalaga ang AI safety. Ito na nga 'yun, mga lods. Ayun yung gusto ng Anthropic, eh. Kahit sobrang lupit na, mga idol, kailangan pa ring may safety. Tamang regulasyon, no, AI safety, tamang regulasyon at responsableng paggamit upang matiyak na ang teknolohiyang ito ay magsisilbi sa kapakanan ng tao at hindi magdudulot ng panganib, no? Ayun yung gusto ng Anthropic, mga idol. Kung ayan na nga, no. So, marami pa siyang gustong ipaliwanag dito sa nuclear weapon, ganyan. Sabi ko, sige, paliwanag mo, sige, go, sabi ko. Ah, bakit itinuturing na critical technology ang AI, no? Ang AI ay parang nuclear technology. Noong narinig ito ng maraming tao, inakala nilang ibig sabihin ni Dario ay nuclear bomb. Hindi daw ganoon, mga idol. Hindi 'yon ang ibig niyang sabihin. Ang punto niya ay may ilang teknolohiya sa kasaysayan na nagbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Halimbawa, yung steam engine, di ba? Industrial revolution, electricity, modern civilization, nuclear technology, military at energy revolution, internet information revolution, AI, maraming magiging susunod na malaking pagbabago. Ang ibig sabihin ng AI ay maaaring maging strategic technology. Hindi dahil ito ay armas, kundi dahil maaari nitong baguhin ang ekonomiya, agham, depensa at industriya. Kumbaga marami siyang babaguhin, mga idol, no? Bakit gusto niyang higpitan ng AI chips, no? Lalo na yung ginagawa ng Nvidia, ng China. Ito ay isa sa pinaka-controversial na bahagi. Ayon kay Dario, ang pinaka-importanting sangkap sa paggawa ng pinakamalakas na AI ay hindi ang chatbot mismo, kundi ang AI chips, yung Nvidia, ayan, yung mga Nvidia, AMD, Google TPU, ayan yun. Ang mga ito ay utak na ginagamit para sanayin ang pinakamalaking AI models. Kung walang ganitong chips, hindi mo kayang gawin o gumawa ng cloud GPT-5 level na AI. So maraming kailangan, ito yon, yung mga chips yon, mga idol. Parang ayan yung pinakautak ng AI. 'Di ba? May mga tinanong ba ako dito? Alam ko marami pa akong tinanong eh. Pero, ito tinanong ko na to. Kahit sino ba ay pwedeng mag-access ng Anthropic? Sabi ko, mga yun, maliit pa yung spelling ko eh. 'Di ba? Pero sabi rito, oo, ito maganda to, mga idol Kasi tinanong ko, kahit sino ba, kahit ako ba, pwede ko ma-access yung Anthropic? 'Di ba? Kasi kung makapangyarihan siya eh. 'Di ba? So, pwede ba nating i-access yun? Ganun, mga idol. Sabi niya, oo, kahit sino pwedeng gumamit ng Anthropic, pero may ilang kondisyon. Ito na to para sa ordinaryong tao. So may level kasi, mga idol, no? Para sa ordinaryong tao, yung cloud chat.
Kung nasa supported country ka, maaari kang gumawa ng libreng account, gumamit ng cloud sa web, desktop, Android o iPhone, mag-upgrade sa Pro o Max kung gusto mo ng mas advanced na features. Para sa developers, kung gusto mong gumawa ng sarili mong AI app gamit ang cloud, maaari kang gumamit ng Anthropic API account, kumuha ng API keys, magbayad batay sa paggamit ng usage base. Kumbaga, depende sa i-avail mo, no? Pero bakit parang hindi lahat may access? Dito nagkakaroon ng kalituhan. Ito na 'to, importante 'to mga idol, Bagamat puwedeng gumamit ang publiko ng cloud, hindi lahat ay may access sa pinaka-advanced na research model na ginagawa ng Anthropic. May iba't ibang antas ng access, 'no? Parang may mga level 'yan. Yung public models, ito yung puwedeng gamitin ng lahat ng tao o puwedeng ma-access ng tao. Ito yung cloud na ginagamit ng karamihan, 'no? Yung cloud, ayan yun. Enterprise model, ito naman para sa malalaking kumpanya at organisasyon. Ito yung binabayaran ng mga malulupit na company para gamitin nila. No, advance 'yan, mas advance 'yan sa public, syempre, mga idol, no. Isa 'yan sa mga pinakamalakas na siguro, no, kasi yung internal frontier models, ito yung mga hindi pa nilalabas. Ito ang mga modelong sinusubukan pa lamang sa loob ng Anthropic at hindi pa nilalabas sa publiko, no. So siguro tayo hanggang dito lang tayo sa public model, tested na 'yan, no, na pwede niyong gamitin. No, pero yung enterprise model mukhang hindi natin 'to puwedeng i-avail kasi may mga requirements 'to at baka mahal 'yan, mga idol, no? At siyempre lalo na 'tong internal frontier model kasi ito yung mga testing pa lang. Ito ang dahilan kung bakit minsan mong marinig na napakalakas ng AI ng Anthropic, pero hindi mo iyon nakikita sa ginagamit mong ordinaryong user. Siyempre, 'di ba? Kumbaga nagtataka ka, ba't sabi nila sobrang lupit daw ng cloud, ba't parang hindi ko naman nararamdaman? O kasi nga ano, may mga level 'yan, nandito ka lang sa level 1, okey? Puwede bang gamitin ng China? Dito pumapasok ang usaping politics. Ang cloud ay hindi opisyal na available sa mainland China. May listahan ng Anthropic ng mga bansang suportado para sa cloud at API access at kailangan kabilang ang bansa mo sa listahan na 'yon. Siguro isa 'yun sa mga basta lahat ng mga allied ng US siguro. Puwede bang gamitin ng gobyerno ng US? Oo naman, 'no? May mga ahensya ng US government at mga pribadong kumpanya ang gumagamit ng cloud para sa iba't ibang gawain, bagamat may kanya-kanyang security at procurement policies, depende sa ahensya o organisasyon. Ang malaking tanong, kung public pala ito, bakit sinasabing strategic, 'di ba? Magandang tanong ito kahit 'di ako nagtanong, siya ChatGPT na nagtanong sa sarili niya. Parang ganito 'yan mga idol, isipin mo sa Formula 1, 'no? Lahat ay puwedeng bumili ng Ferrari, pero hindi lahat ay may access sa prototype na kotse na ginagamit ng Ferrari bago ang susunod na season. Gano'n 'yun mga idol, 'no? So nando'n ka sa public kasi ayun 'yun, puwede kang bumili niyan anytime, basta may pera ka. 'Di ba? Pero yung mga prototype na gagamitin sa susunod na season, yung parang kumbaga advance, hindi ka puwede mag-advance, 'di ba? Ganito rin sa Anthropic, ang ginagamit ng publiko ay isang release na dumaan na sa testing. Ang talagang pinag-uusapan sa AI race ay ang mga sumusunod na generation ng models na hindi pa inilalabas. Ang mga modelong iyon ang itinuturing na may malaking strategic value dahil maaaring magkaroon ng mga mas mataas na kakayahan sa research, coding, scientific discovery at iba pang komplikadong gawain. Kaya kapag narinig mong pinag-uusapan ng US at China ang Anthropic, hindi lang nila tinutukoy ang chatbot na pwede mong buksan sa browser. Ang mas mahalaga sa kanila ay ang teknolohiya, research, talento at computing infrastructure na bumubuo sa susunod na henerasyon ng AI. Kumbaga hindi yung mga nakalabas, mga lods. Kumbaga ang sinasabi nilang Anthropic na inaano nila, tinutukoy nila is yung mga nakatagong technology. Okay? Hindi siya yung nasa public. 'Di ba mga idol? Grabe. Puwede na nating itanong dito lahat, kaya lang siyempre medyo hahaba tayo at intindi ng mga nalalaman natin ngayon. Gano'n kalakas yung AI, imagine puwede niyang baguhin ang isang bansa, 'no? Puwede niyang ipaunlarin ang isang bansa, mga idol, dahil lang sa meron kang gano'ng katalino, kagaling na AI, mga lodi, 'no? So grabe, gano'n pala 'yun, mga lods, 'no? So check natin, basahin natin yung mga comment niyo. So ang tindi nun mga lods, 'no? So sa totoo lang mga idol, maaga pa, 'no?
At kailangan ko lang talaga ngayong magmaaga ng upload dahil may lakad tayo mamaya, okay? Okay, ito na tayo. Si Meowsy, Charity Serie Season 3 na ba ito? Idol, sabi ni Meowsy. Clarity Serie pala, sorry. Charity, no? Clarity Serie Season na ba ito? No? So may ano na eh. Meron ng sequel. May sequel na pala. Si Ferdinand Deser, shoutout sa'yo. Kaya kaka-Tuesday lang idol dito. Kaka-Tuesday lang pa dyan. So, ayun, no? Ay Wednesday, Thursday ang inaasahan nilang botohan eh. Sabi ni Clavis dito, mga idol, si Noima Gaming yun Sabi dito mga lods, no? Spoiler pa more. Wala naman kasi humihingi ng spoiler. Sa ibang lugar o sinihan, papalayasin ng guard yung nagbibigay ng spoiler. Oo nga. Idol, nabalitaan mo na ba yung tungkol sa balak ng Google na i-block yung mga app sa Android na hindi nakaregister sa Google pagdating ng 2027? Hindi pa idol, pero sige, babalitaan natin yan sa susunod nating video. So, paano yun idol? Kung kahit gumamit sila ng VPN sa Japan, hindi sila makagamit ng Bitget. Siguro parang ganun nga. Idol, parang sa Polymarket ko ngayon, mga loads, no? Dito, hindi ko alam kung ma-access ko yung Polymarket ko. Ayan. Dito mga lodi, sa Polymarket ko, kahit na nakapag-register ako, kaya lang kasi ban yung ano dito sa akin eh. Ban yung parang country natin is ban sa Polymarket. Okay, so dito, Ang bagal ayan, di ba? Ang dali, ang bagal mga lods Siguro ganun talaga pag ban yung bansa mo. Di ba? So dito ma-access ka, pero yung pupusta ka na, yung maglalagay ka na, halimbawa paano ako maglalagay ng asset o ng pera dito? Doon nila sasabihin na yung region mo is bawal maglagay. Pero nakapag-login ako, kaya lang hindi ako pwedeng pumusta o kung ano man yung gagawin, mga loads, no? So tingnan natin dito. Magla-login pa ako. Huwag na nga. Nag-login na ako dito eh. Pag pinindot ko to, anong mangyayari? Hindi ko alam eh. Basta ganun yung nangyari sa akin dito sa Polymarket eh. Kahit na nakapag-login ako, na-access ko siya. Pero nung maglalagay na ako ng pera para ipampusta ko, doon na yun lumalabas na your region is restricted to this application. Get out of here. Parang ganun yung sinasabi, mga lods, no? So, parang ganun din siguro yung mangyayari dyan. King Xiang Sheng, shoutout sa'yo. Gracia Blessing. Dito sa Japan, ang Binance, buy and sell lang. Buy and sell lang sa spot. Walang future. Meron lang earn. Ay, ganun lang din sa kanila. So, sa Binance yun mga lods So, hindi sila pwede mag-future trading. Okay? O, ayun na. Si Gracia Blessing, no? Pinahapyawan na natin. Medyo mahaba pala yan. Marami kang pwedeng matutunan dyan, idol. Si Peng Kalag, shoutout sa idol. Si Sherman Matabang, kahit anong mangyari, goods na goods talaga, idol. O, ayan Si Eman Velasco, minamind games ng US Congress yung Clarity Act. Uso din pala mind games sa kanila. Akala ko dito sa mga Pilipino lang. Baka nga mas malupit yung mind games nila idol Edwin Mangaba, shoutout sa iyo. Si Aldrin. Kaya lang sa Executive Act, pag napalitan ng presidente, pwedeng napalitan pero mas mabilis maipatupad. Ang Clarity Act mas matibay, di basta-basta mapapalitan. Okay, parang sinasabi dito ni Aldrin, mga lodi, kapag yung executive yung gumawa ng rules, kapag nagpalit na ng president, no, o ng administrasyon, pwedeng makontrol din ng executive, pwede rin lang baguhin o palitan. Parang ganun siguro yung sinasabi ni Idol. Pero yung mismong Clarity Act, pag napasa na yun, kahit sino, hindi na pwedeng palitan yun. Okay? Ay, ganun katiba yun. So, ganun yung sinasabi ngayon ni Aldrin. So, for me, sa ngayon, pabor tayo doon sa executive ngayon. Kasi nga, ang executive ngayon is pro-crypto. Mga loads. So, hanggang 2028 pa si Trump, kung hindi man maipasa ngayong taon, yung Clarity Act, tapos, ang masunod ay yung rules ng executive na pro-crypto, goods yun. And then, siguro naman, 2027, 2028, ipapasa na nila yung Clarity Act bago mapalitan yung administrasyon ni Trump. 'Di ba?
So, dun na lang tayo babase mga idol, dun tayo aasa, no? Virgil, shoutout sa'yo. Sana maaprubahan yung Clarity Act, nakabodega na ako kahit papaano sa XRP. Pero kung hindi man talaga kayanin mapasa, ngayon plan B na lang. Makapagbodega pa ulit sa mababa, time will tell na lang talaga. Ayan, shoutout sa'yo, Idol Joseph. Si Books, sana mahanap ko na din yung Jean Grey ng buhay ko. Ayan. Single ka ba, Idol? Tanggojo, ayan. Tingin ko, Lodi, di talaga ma-aprobahan Clarity this year. Pero this year, baka yung sa Sexy FTC mismo gagawa ng paraan. Ayun nga yun, Idol. No? Ayun yung malupit na plan B natin. Pengway Coin, shoutout sa iyo. Si Romel Babiera. John Robert, ayan. Pero sana pa rin may pasa ng Clarity Act. Yun ang mas magandang. Tama nga, Idol. Tama ka dyan mismo. No, kaya lang, ang daming pumipigil, ang daming mga balakid, mga loads. No, at least kung sakaling hindi mapagtagumpayan ng ating mga bida, ang pagpasa ngayon, meron tayong saklolong paparating. No, ayun yung si FTC tsaka yung si SEC. Okay? Joseph Berdin, shoutout sa Idol, always yan. Opinion ko lang, Lods, about sa AI. AI is no longer fiction. Sana gamitin siya sa mabuti gaya ng itak. Ginagamit siya sa pagtagpas ng damo, hindi pang taga ng tao. Ganon din ang AI, Lod. Sana hindi siya gamitin military purposes na. Ayun nga yung parang gusto ni Trump eh. Kaya lang ayaw ng Anthropic. Kaya nga nagkaroon sila ng medyo hindi pagkakaunawaan, di ba? Kasi ang gusto ng Anthropic, gagawa sila ng AI na safety, no? Hindi yung marahas, no? Ganun yun eh. So kung susundin nila yung gusto ni Trump, babaling sila sa rules nila. So pangit yun. Sige boss, gawa ka ng bukod. Ayun nga yung nakita ko ngayon, no? Sana na-enjoy nyo to mga loads na at meron kayong mga natutunan diyan. Sa pagbasa ko lang, no? Ayan. Si Skylab, shoutout sa iyo, si Mr. Ad, si Cerezo Joynil, Phil Habis, ayan, loads. Goods na goods, ang plan B, shoutout, always watching, salamat. Ayan. Always yan si Phil Habis. Santos Jandel, Cerezo Joynil, Christian, Luis, Hernando. Ayan. Shoutout sa iyo, idol. At yung champion natin si Stephen Andre. So ayan So sa ngayon medyo maiksi at medyo maliit lang yung video natin, pero sana na-enjoy nyo pa rin ang paliwanag ko dito sa ating Anthropic mga lods, no, na may mga levels at kung gaano siya kakapangyarihan, no, kalakas, no, mga lodi. No, matindi pala yan mga lods. No, so ayan, kita-kits tayo bukas ng umaga mga idol. Alam niyo na yan. Maraming salamat sa mga nanood. Sana i-like niyo yung video natin. Subscribe kayo kung gusto nyo ng ganitong content. Click niyo yung notification bell. Check niyo lahat ng mga link dyan sa baba description natin mga idol. Kita-kits, maraming salamat mga lodi. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Clevs Gaming and subscribe to Jablo. If you don't subscribe to me, I'll be like that guy. Oh, you're not subscribed? si ano to eh, sino ba to? Kalimutan yung pangalan. O ayan, basta sa Goku Sen yan. Si Shin lang naalala ko, Shin. Basta, mga yan, si Toy, matagal ko na napanood to eh. O ayan, kita-kits mga lods. Love you all!